Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Revo. Ang problema po nito mga boss, malakas na po yung kalampag niya kapag nalulubak at pag napapadaan siya sa mga humps. Dahil nga po sa itong shock niya, hindi na po gumagana. Kaya panoorin niyo po kung paano ko po ito papalitan. Gamit po kayo ng vice grip. Ipitin niyo po yung piston rod niya para maluwagan niyo po itong nut na number 14. Ayan po, yung niluluwagan ko. Medyo matigas po yan, kaya gumamit po ko dyan ng vice grip kasi sasama po yan kapag hindi nyo po yan inipit ng vice grip. Kaya kailangan po yan, pag niluwagan nyo, ipitin nyo po siya. Medyo gagamit po talaga kayo ng kaunting pwersa dyan kasi nalagyan ng lupa yan, kinalawang na po yan, kaya medyo matigas siya. Pero pag naluwagan nyo na po siya, pwede nyo na po siyang kamayin. Tanggalin nyo po yung busing nya. Tapos sa ilalim po, meron po yan 2 bolt na number 12. Yan po, luwagan nyo po yan. Kasali yan sa mga tatanggalin nyo. Ang lang naman nito, madali lang mga boss kung meron kayong Adventure, Revo, isang forma ng shock niyan. Diretso lang po. Kaya hindi po kayo masyadong mahihirapan. Pag naluwagan nyo na po, pwede nyo na lang po siya yung manual ng kamay nyo. Kasi binasa ko na po yan ng WD-40 para hindi po ako mahirapan. Ganun po dapat ang style nyo lang. Kasi nakaano po yan naka-open dyan kaya lagi po yan nababasa. Yan, kinakapitan ng lupa. Kaya kailangan spray nyo siya ng WD-40 para hindi po kayo mahirapan. Pag natanggal nyo na po yan, itulak nyo na po yan pababa. Kung mapapansin nyo nga po, wala na po yung shock na yan. Hindi po talaga siya gumagana dahil medyo matagal na rin daw. Pag sira na po yung shock sa harapan ng sasakyan nyo, hindi lang naman po kalampag ang maririnig nyo. Kapag dumaan ka po sa humps, malakas po yung uga niya Isa rin po yun sa mga maramdaman mo. At ito na po yung bagong shock rubber bushing kit. Pag bumili po kayo ng bagong shock absorber, kasama na po yan. Ayan po yung paglagay mga boss, saglit lang. Ganun lang po. Tapos itusok nyo lang po yan. Siya nga po pala, pag nakabili ka ng shock absorber, minsan wala po yung tali niya. Nakaunat po yan. Kaya ayan po, prines ko pa po ng kaunti yan. Tapos nilagyan ko po yan ng tali, yung nylon. Ayan po, kung makikita nyo. Mahihirapan po kasi kayo magkabit kapag wala nun. Masyado siyang mahaba. Pag nailagyan nyo na po yung shock absorber, isunod nyo na po yung 2 bolt. Ayan, yung hinihigpitan ko. Madali lang naman po yan mga boss, kakamayin nyo lang yan. Basta may isentro nyo lang. Wala po yung kahirap-hirap ikabit mga boss. Basta marunong ka lang magsentro ng tornilyo. Kakamayin mo naman yan, mas madali. Pag nahigpitan mo na po yan, yung tali ngayon po, puputulin ko yun. Pag pinutol ko po yan, kusa po yung aangat. Alam niyo itong shock absorber na to, itong kulay silver, ayan po yung pinakamatigas. Hindi katulad po nung kulay itim, medyo malambot lang po yun. Kahit hindi ko na po yung talian ay kakabit ko, pero ito hindi ko po talaga yan kaya. Kailangan talaga yan nakatali, yan silver. Siguro naman boss, napakadali naman ikabit nung rubber bushing kit niyan, shock absorber. Sa lubungan lang naman po yan, papagitnaan nyo lang naman po yung bakal para hindi po siya makapag-produce ng ingay pag kinabit nyo po yung shock absorber. Kaya kahit naman siguro hindi ko nasabihin, makita nyo lang, okay na po. Pag ipapainal nyo na po na higpit, ipitin nyo po ng vice grip yung rod nya para sigurado pong nahigpitan nyo po ng maigi. Ganun po mga boss. At syempre, pag okay na po, pwede mo na pong ibalik uli yung gulong nya. Sa pagkabit naman po ng gulong, mga boss, madali lang naman siguro yan. Meron lang naman po yan 5 nut. Siguraduhin nyo nga lang po mahigpit. Lipat naman po tayo dito sa kabila. Kasi ang papalitan ko pong shock dito, 2. Ang kinabit ko po dyan na shock is Kayaba. Gas shock po yan mga boss. At gaya po ng dati, bago nyo po tanggalin itong nut nya, ipitin nyo po uli yan ng vice grip. Dahil sigurado naman ako na iikot-ikot lang yan pag hindi nyo po siya hinigpitan ng vice grip, yung pinaka piston rod nya. Kapag naluwagan nyo na po yung nut, pwede nyo na rin po kamayin. Tapos tanggalin nyo po yung busi nya sa ibabaw. Medyo kumapit na po yung rubber busi nya, kaya sikwatin nyo lang po yan ng flat screw. Dito naman po sa ilalim, meron po uli yung 2 bolt. Ganun naman mga boss Hindi naman po kayo masyado mahihirapan. Yan ba, dadalhin nyo pa sa mekaniko. Simple lang naman po yan. Pag naluwagan mo na po yung 2 bolt na yan, yung 212, pwede mo na po yung i-manual. Kamay na po gamitin mo para hindi ka po napapagod maigi. Mas hindi po kasi nakakapagod pag kinakamay mo na lang Kasi yung meron ka pang bit na bakal tapos ginagalaw-galaw mo, nakakapagod po yun.
Pag natanggal mo na po yung sa ibabaw, di ba? Natanggal mo na rin sa ilalim. O bababa mo lang po siya, pababa lang. At ito po ulit yung rubber bushing kit ng shock absorber. Complete na po yan. May isang nut. Sa pagkabit naman yan mga boss, hindi naman po masyadong mahirap. Itutusok nyo lang po yan sa piston rod. Ito po yung shock absorber. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko yan ng tali. Ganyan lang po style ko dyan. Lagay nyo na po yung rubber bushing kit nya. Unahin nyo po muna siyempre yung flat washer dahil yung nasasalo sa rubber bushing Tapos ishoot nyo na po siya dito sa suspension arm. May butas po yung lower arm yan Tapos sa taas, mayroon pong pagpapasukan yung piston rod nyan. Shoot nyo lang po doon. Kaya wala po kayong kahirap-hirap kung ganitong shock lang papalitan nyo. Naku, sisiw na sisiw po sa inyo yan. Kasi pag dilan nyo po yan sa pagawaan, baka mamaya mga anak po yan. Buti sana pag nanganak, isa lang kung pag nanganak yan, ito, patay kayo, laki ng ginastos nyo. No, boss, ang sisiguraduhin nyo lang naman po dito, yung mga tornilyo. Siguraduhin nyo lang po mahigpit yan, tornilyo na yan. At nakita nyo, pantay po yung kabit nyo. Naku, tama na po yung trabaho nyo. Wala naman pong pagkakamali kayo magagawa na. Kasi may mga guide naman yan. Yung katulad nito, may nakashoot dyan sa baba. Meron ding guide, dalawa. Pag nilagay nyo na po yung flat washer nyo, tsaka yung bushing, o isunod nyo na po yung nut. Gamit na po kayo ng combination test na number 14. Sabihin mo, ilang gamit lang gagamitin mo? Dalawa lang, o tatlo, kasama yung vice grip, diba? Kasi may ratchet pa Pagdating naman po sa tools, order mo lang yung kay Lazada, mura lang po yan. Maganda rin kasi mga boss, may mga sarili din kayong tools para pag nagkaroon kayo ng problema sa daan, hindi po kayo nag-aalala na kung saan kayo kukuha ng gamit. Sa paggawa naman po, siguraduhin mo lang lagi na bawat tinakalas mo na tornilyo, pag binalik mo siguradong mahigpit. At pag okay na, marami pong salamat sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan kahit kaunti lang. Baka naman pwede pakisubscribe naman po itong channel ko at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko.